Posibleng makinabang ang prosecution o ang defense kung hindi sapat ang nakalaang panahon sa paglilitis sa bawat artikulo ng impeachment dahil sa haba ng pagdinig sa bawat testigo. Bakit? Alamin sa balita. Iminungkahi ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. na bawasan ng magkabilang panig ang paghahain ng objections sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, makatutulong ito upang mapabilis ang presentasyon ng mga ebidensya at maiwasang maapektuhan ang itinakdang 92-day trial period. Kasunod ito ng pagdinig sa testigo ng prosecution para sa Article 4, si NBA agent John Mark Calilong na umabot ng 2 araw. Hindi ordinaryong korte ito. Ito yung Senate Impeachment Court na kinabibilangan din ng mga senator judges na hindi abogado, tapos naka-broadcast pa ito sa buong Pilipinas, sa buong mundo even. Baka mas maganda na bawasan yung objections para makapunta na dun sa mahalagang parte ng testimonya at para yung defense naman masagot agad. Ayon kay Attorney Panelo Jr., mahalagang bantayan kung sino ang posibleng makinabang kung hindi matatapos sa loob ng nakatakdang trial period ang paglilitis. Matatandaang humiling ang prosecution ng 62 araw para sa presentasyon ng kanilang ebidensya, habang 30 araw naman ang inilaan para sa depensa. 11 araw dito ay nakalaan sa Article 4 na tumatalakay sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa niya, maaaring pabor sa prosecution kung hahaba ang pagdinig sa bawat testigo dahil mas matagal umanong mailalantad sa publiko ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Ang prosecution pwede na lang isipin na habang pahaba ng pahaba itong impeachment, araw-araw nating madudungisan ang reputasyon ni VP Sara, kahit hindi natin, at dahil dito, baka makuha natin yung 16 votes. Or pwede rin naman, kahit hindi natin makuha yung 16 votes, dahil araw-araw natin siyang sinisiraan, baka humina siya sa eleksyon sa 2028. Sa kabilang banda, maaari rin umanong maging pabor ang pag-aantala sa depensa kung magiging epektibo ang kanilang pagsagot sa mga akusasyon. Sa defense naman, kung maganda ang pagsagot nila laban doon sa mga akusasyon laban kay VP Sara, baka iniisip din nila na ang delay makakapabor naman sa kanila. Dahil habang palapit ang 2028 at hindi natitibag si VP Sara, palakas ang impluwensya niya sa taong bayan at even sa mga senator judges na syempre may mga political considerations ding iniisip. Kapag matapos ang prosecution, maipresenta ang kanilang mga ebidensya at mga testigo para sa 4 na articles of impeachment, ang depensa naman ang maghahain ng kanilang mga sagot sa mga reklamo. Ayon kay Attorney Panelo Jr., posibleng mas magkaroon ng malaking epekto sa publiko ang presentasyon ng depensa dahil sila ang huling maglalatag ng kanilang ebidensya. Baka mas tumatak sa isip ng tao yung ebidensya ni VP Sara dahil siya ang huling, sa kanya ang huling salita. Sa Lunes hanggang Miyerkules, nakatakdang ipagpatuloy ang impeachment trial kung saan 3 testigo ang inaasahang haharap sa impeachment court sa susunod na linggo. Kabilang sa mga ito, sina Attorney Jeremy Lotoc, Regional Director ng NBI BARM, Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President, at Captain Belinda Bello, Executive Director ng Legislative Security Bureau. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Iba't ibang usaping legal ang lumutang sa 2 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang ang isyu ng pagkakaroon ng 2 presiding officers, ang naging pagkakasunod-sunod ng pagtalakay sa articles of impeachment at ang aligasyong grave threat laban sa Vice Presidente. Si Prince Tripoli sa report.
Sa eksklusibong panayam kay Attorney Anthony Lodalvi Vista, isang criminal law professor at civil litigation lawyer, binigyang diin itong dapat suriin ang mga usapin sa impeachment trial batay sa konstitusyon, sa umiiral na batas at sa ebidensyang ihaharap ng prosekusyon. Anya, walang malinaw na probisyon sa saligang batas kung sino ang dapat mamuno sa impeachment trial kapag vice presidente ang nililitis. Bagamat nakasaad sa Senate impeachment rules na ang Senate President ang dapat magsilbing presiding officer, maari pa rin itong baguhin dahil panuntunan lamang ito ng Senado. It so happened that in the case of vice presidents, the Constitution does not speak of who is mandated to preside. But isang sa kanila, if it's not prohibited by the Constitution, then it's up to them to lay down the procedure. Nilinaw rin ng abogado na prerogative o karapatan ng prosekusyon kung anong articles of impeachment ang kanilang uunahing talakayin. Hindi raw ito nangangahulugang may kalamangan o kahinaan ang alinmang panig. Bilang dating prosecutor, sinabi niyang karaniwang nakabatay ang presentasyon sa availability ng mga testigo at sa estratehiya ng prosekusyon. The success of the prosecution or the weakness or the failure of the prosecution's evidence depends on itself. I mean, if it's weak, it will fail on its own because the evidence should have that burden of proof. Pag walang burden of proof, pag hindi niya ma-prove, then it will fail on its own. It will die on its own. Kaugnay naman ng aligasyong grave threat, iginiit ni Attorney Vista na dapat munang mapatunayan ang lahat ng elemento ng krimen, kabilang ang malinaw na criminal intent o intensyong kriminal bago ito maituring na paglabag sa ilalim ng revised penal code. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, nananatiling sentro ng diskusyon ang interpretasyon sa mga batas at patakaran ng Senado. Para kay Attorney Vista, ang direksyon ng kaso ay hindi dapat ibase sa mga haka-haka o opinyon, kundi sa matibay na probisyon ng batas at sa ebidensyang ilalatag ng bawat panig. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahat, Prince Tripoli, SMNA News.